Ako po, Senador Bato. Hinarang ang pagtakas, napapaligiran na ng maraming kapulisan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Mga kaibigan, heto ho, latest update tungkol dito. Kaya Senador Bato na ilang buwan na rin hong nagtatago sa loob ng imburnal. Ay siguro ay naiinita na ito diyan sa loob ng imburnal. Dahil ilang buwan na hong nagtatago dito sa kinasasangkutan niya. Nakasangkot siya ni Digong Duterte dito po sa kasong Crimes Against Humanity. I-like po muna natin ang video na ito kung nagustuhan nyo. Please subscribe my YouTube channel. Eto na, mga kaibigan, kinumpirma ho ng DILG John B. Cremolya na si Bato ho ay hinarang ang kanyang pagtakas. Hindi na siya makakatakas dahil napapaligiran na siya ng mga kinauukulan. Yan ang magandang balita. Yan ang magandang balita, inuulit ko. Napapaligiran na si Bato. Para na sa ganun ho, hindi siya makatakas, mga kaibigan. Matindi ho ito. Kasabay ho ng confirmation ng ICC on the record, live, mismong kinauukulan ng ICC, abogado, ang nagsabi, confirmation nila na itong si Bato ay kanilang kukunin kasama si Bongo at marami pang iba. But dito muna tayo bigbigay ng highlight kay Bato de la Rosa dahil mayroon pong kapapasok lang na mainit na balita na siya ay napapaligiran na kinumpirma ng ating DILG Secretary John B. Cremolya na siya ay napapaligiran na para hindi makatakas. Sino ang nasa paligid sa kanya? Sino ang pumapaligid doon sa kanya? Ang mga kapulisan ho, mga kaibigan. Nako, ay yari na ho dito si Bato. Makawala na pong lusot ito, mga kaibigan. Sandali, bago tayo magpatuloy, dahil marami yung iba nag-aaway na, nagtatalo-talo sa comment section. Kahit saan ho kayo umikot na malalaking stream media, at siyempre sa bawat post ko tungkol dito kaya Bato de la Rosa, mayroon pong nagsasabi na si Bato ay walang kasalanan. Kayo po ba ay naniniwala na itong si Bato ay walang kasalanan? Mayroon din po nagsasabi na itong si Bato ay dapat ikulong kasama ni Digong Duterte. Na reaksyon, mga kaibigan, sa mga nabanggit kong katanungan, may kalayaan po kayo magbigay ng anumang public opinion diyan sa comment section. Karapatan nyo po yan, mga kaibigan. Eto na, alam mo, matindi ho ito, mga kaibigan. Ibabahagi ko po sa inyo ang pagkumpirma ni DILG John B. Cremolya na itong si Bato de la Rosa ay napapaligiran na ho ng mga kapulisan. Ito po. Mga kasabato mano sa pinamonitor na raw ng DILG mga kasabato mano sa Duterte drug war. Bilang ariyan, si Senator Bato de la Rosa na base po sa survey ay dapat daw mapalagot. Nasa frontline balitang yan, Camilo Samonte. Go! Limang co-perpetrators o kasabwat umano ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Crimes Against Humanity ang pinangalanan sa confirmation hearing kahapon. Kasama dyan sila dating PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa, dating Special Assistant to the President at ngayon Senator Bongo, dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre II, dating Davao City Police Chief Vicente Danao at dating NBI Chief Dante Giran. Mr. Duterte did not commit these crimes alone. This colloquially became known as the Davao Death Squad, and it had a hierarchical pyramid-like structure. At the very top, as the mayor, Rodrigo Duterte. The co-perpetrators had different roles, but one of them was to relay orders and instructions down from Mr. Duterte to the DDS handlers, and also to relay reports back up to Mr. Duterte. Sa isang ambush interview, Yan po, mga kaibigan, na narinig nyo na English speaking na nagsasabi, yan po ang ICC na kinumpirma nila na si Bato ay kukunin si Bongo at marami pang iba
kukunin po nila, hulihin, sisilbihan ng arrest warrant. Kumpirmado ho yan na sila ay kasangkot ni Digong Duterte. Ituloy po natin para lubos nyo pong maunawaan kung paano napapaligiran na ng mga kapulisan itong si Bato at Bongo. Ito po. Magbigay ng komento si Senator Bongo. Sir, mananahal ka bang mamaya, sir? Mananahal natin matapos this week. Sir, pero nakiusap po kayo mga pati yung picture na pinakita, sir. Same statement ko. Same statement. Sir, which is? Kung ano yung sinabi ko noon, antay na lang natin matapos yun. Nauna nang itinanggi ni Go na wala siyang kinalaman sa mga pagpatay. Wala rin daw basihan at unfair ang pagkakadawit sa kanya sa kaso ng dating Pangulo. Wala pa rin bagong pahayag ang iba pang pinangalan ng kasabwat. Bago ang confirmation hearing, 8 ang pinangalanan ng prosecution na kasabwat ni Duterte. Bukod sa 5, kabilang din umano ang dati ring mga PNP chief na sina Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, pati si dating PDEA Chief Isidro La Peña. Ayon naman kay DILG Secretary John Nako! Ay marami-rami ho ito. Mga kaibigan ng mga kasangkot, kumpirmado, Bato at Bongo. Inuulit ko. ang dati ring mga PNP chief na sina Camilo Cascolan at Oscar Albayalde, pati si dating PDEA Chief Isidro La Peña. Ayon naman kay DILG Secretary John Vic Remulla, minomonitor na nila ang mga pinangalan ng kasabwat ni Duterte. We are tracing the people already kung nasan sila. Those na except for one na namatay na. But we are already tracing them kung nasan sila para in the event na kailangan masanda na kami kung ano gagawin natin. Dalawa raw sa mga nabanggit na personalidad ang pinaniniwalaang nasa Amerika. Hindi na muna ito pinangalanan ng DILG at nangakong magbibigay ng mas detalyadong impormasyon sa linggong ito. Sa ngayon, wala namang arrest warrant para sa 5. Inaasahang tatalakayin sa confirmation hearing ng ICC prosecution team ang partikular na naging papel umano ng mga kasabwat sa krimen. Kung Ayun mga kaibigan, hindi ko na itutuloy. Ay sandali, baka meron pa. mapapatunayang responsable, posible silang hainan ng arrest warrant. Sa pinakabagong SWS survey, lumabas sa 53% ng mga Pinoy ang sang-ayon na dapat panagutin sa Senator De La Rosa sa mga pagpatay na nangyari noon sa madugong war on drugs. Habang 44% naman ang nagsabi na dapat ikulong si De La Rosa sakaling maglabas sa warrant of arrest sa kanya ang ICC. Simula noong Nobyembre, hindi pa ulit nagpapakita sa Senado si De La Rosa. Hindi siya mahanap matapos sabihin ng Congressman Boying Remulla na may kopya na siya ng arrest warrant ng ICC laban sa senador. Nagbabalita muna sa front. Ayan mga kaibigan, maliwanag ko. At ibinahay ko po buhat sa News 5. Itong kay Bato muna tayo magbigay ng highlight. Dahil hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news dito. Mga mahal kong taga-subaybay, datapwat na sabi ko sa inyo na itong si Bato de la Rosa ay napapaligiran na ng mga kapulisan. Yan po ang katotohanan. Dahil maliwanag po diyan ang kinumpirma ng ating DILG Secretary John Vic Remulla na minumonitor nila ang galawan ni Bato de la Rosa, ni Bongo at lahat to ng mga kasangkot para nang sa ganon sa aktwal na pagsilbi ng arrest warrant galing sa ICC ay alam nila ang gagawin. Napakaliwanag po niyan mga kaibigan. Actually, ang nabanggit ko lang sa inyo ay si Bato, pero lahat ho, Bato, Bongo at iba pang mga kasangkot ay napapaligiran na ho ng mga kapulisan, minomonitor ang galawan. At once na nagsilbi ng arrest warrant ang ICC ay pwede na pong mahuli sa lalong madaling panahon. Yan ho ang kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla. Maliwanag po diyan, Bato, napapaligiran ka na talaga ng mga kapulisan dahil malapit nang isilbi sa iyo ang arrest warrant na formal upang ikaw ay hulihin, ikulong diyan ho sa Dahig, Netherlands. Ang tanong kailan po? Abangan po natin dahil kaabang-abang ho ito, ilang tulog na lang mga kaibigan, bigla ang pag-aresto sa mga hinayupak na ito ng mga sangkot dito ho sa kinasangkutan nilang kaso kasama si Digong Duterte. Nagtatago po ho sila kahit wala pang arrest warrant sa loob ng importante. Kaibigan, isang lang sa video na ito.